we do, whatever we do, a minute to take you by my side. Magandang umaga sa inyo mga kababayan. Anong balita? Yan, punta tayo ng ano ngayon, Mackenzie, Thursday morning. It's 8 something, 8:49 na pala. Yeah, 2 hours from Prince George going to Mackenzie. So yan, ano yan, may ano dun, RIP nakalagay. Siguro na ano, madulas to pagka winter time, pagka may snow. Kaya kahit diretso lang, dahil hindi sila gumagamit dito ng salt eh, kasi it's asin. So yeah, they use gravel, yung maliliit na pebbles para mag-grip yung tires sa road. So yan. Ay, ito talaga ang buhay sa North BC. Endless trees and hills. Talagang bulubundukin ang ating kapaligiran dito. Yeah, boy. Okay, oh. Dami pa rin namang ano, nagde-deliver ng mga truck ngayon within Canada lang to. Kasi karamihan din mga lumber mill dito eh, sawmill. Sa US sila nagde-deliver. So maraming orders kaya ng Dunkley, Canfor. Yan. Pagka curtail, ibig sabihin nagsasara. Minsan hindi nila sinasabi kung permanent na curtailment or kung ano lang, temporary. But yun yung word na ng curtailment na sa mga mill pag nagsasara sila. Hindi ko ito nakuha masyado. Yung kulay dark ng kanina eh. Kailangan mo yung tanggalin eh. Oh? Yeah. Tapos may iwan yung parang stain. Oo. Ayan ba yung movie? Mauve? Oo. Tayo sa Pine Center Mall mga kabayan. Kuha tayo ng sunglasses. Allowed ng 300. 300 ang allowed for 2 years. Dun sa sunglass to. Saan ito? Bababae na yun. Dito tayo sa Sephora. Nagbigay ako ng gift card na sa Sephora. Tapos ako rin palang isasama para pumili siya. Ano kaya yun? Yung mga nabili namin. Sunglass with prescription. 2,000 years later. Yan, dito tayo sa bagong gawang playground dito sa Prince George. Saan na ba yun? How much was the Ledaytene playground? Budget of 3 million but came in under budget at 2.75 million. The final cost was lower due to a 30,000 grant from the Northern Development Initiative Trust. Oh, yan, million na agad yan, oh. Playground dahil sa mas ano, halos marami sigurong gumawa din yung per hour ng labor is malaki din. Yan sa work-life balance dito sa Canada. Yan yung pag-aawag. Yan, balanse ng trabaho at buhay sa Canada. Ang Canada ay may magandang balanse sa trabaho at buhay kumpara sa maraming bansa. Salamat sa matibay na batas, paggawa, kultura at pagkakaiba-iba ng reliyon. Mga legal na benepisyo: paid vacation 2 to 3 weeks kada taon,
pagkatapos ng 1 to 5 taon. BC, Saskatchewan, ayun yun. Sa Manitoba, 3 weeks pagkatapos ng 1 taon. Sa statutory holidays, 5 to 11 bayad na araw sa per year. Halimbawa sa BC is 11, sa Quebec is 8 daw. Parental leave hanggang 18 buwan na ngayon, no? Yung pwede yung mother mag 12 months, tapos yung natitira sa parental leave ng lalaki. So 55% lang ng sahod sa 12 months. Throughout din after ng 12 months is may sarili 25% lang all throughout. May sariling QPIP sa Quebec. Personal sick leave is between 3 to 10 na araw per week per year. So overtime is 1.5 na after ng 8 hours. Yung iba 7.5 o kaya after 40 hours sa loob ng 1 linggo. After ng 40 hours na trabaho is yun nga 1.5 hours. Over 10 hours is usually 2 times. Tandaan, 10% ng manggagawa, managers, professional ay exempt sa overtime at bakasyon. Kaya mas maganda kung workers, managers kasi salary based, pero depende din, worker is salary based din, pero may mga overtime kagaya ng mga technicians. So totoong paggamit ng benepisyo, bakasyon, 40% ng Canadians ang hindi ginagamit lahat ng bakasyon. Ayon yun sa StatScan na 2023. Parental leave, ang mga tatay 15% lang ang gumagamit versus 80% sa Sweden. Yan. Sick days, 1 sa 4 ang pumapasok kahit may sakit. Yun ang ubos na yung sick days mo. Tsaka depende yung paycheck to paycheck ka is kailangan pumasok. Yan. So kailangan nating mag-ipon ng emergency fund bago ka mag-invest. Yan. Pagkakaiba ng rehiyon, BC and Quebec, ang may pinakamahusay na balanse, may 4-day work week trial sa BC. I wonder where, siguro sa public sector. Sa Alberta, mataas na oras, 50 to 60 na per week sa oil and gas at tech sector sa Alberta. Sa Ontario naman, Toronto, hustle culture, 46% tumanggap ng email pagkatapos ng oras. Yan, 46% nag-answer pa ng email after ng trabaho. Yan, sa Atlantic Canada naman, mas relax, public sector ang dominante. Yan. Epekto ng remote work, hybrid, 30% ng Canadians naka-hybrid remote work na after the pandemic. Ayon sa StatScan 2025, 1 sa 3 ang mas mahaba ang oras dahil always on. Ang ibig sabihin ng blur na hangganan. So mga kumpanya tulad ng Shopify, fully remote, at RBC, hybrid, mas mataas ang satisfaction pero may burnout risk. Ang una, check out Shopify, mag set up ka ng online store mo at I believe yan. Ayon sa industriya, tech, mataas ang sahod pero mataas ang pressure, 50 plus na oras. Yan. Healthcare, shift work, overtime, 45 to 50 hours per week ang healthcare. Sa public sector, pinakamahusay 9 to 5 buong bakasyon at saka may pension. Yan yung mga kilala natin sa Richmond, Life with the Coronels, parehong public sector sa government. Isa sa City of Richmond, shoutout, no? Tsaka sa school district yung kanyang asawa. Sa sektor naman ng retail at hospitality, ang pinakamahirap kasi maraming part-time, tapos maraming split shift, walang sick pay maliban sa BC at saka sa Ontario. So yun yung pagka sa una, yun yung ginagawa ng mga
nagsisimula pa lang sa retail o kaya sa Tim Hortons, ganyan, sa McDonald's ngayon. Pero ngayon laganap na ang mga Indian workers dito sa mga Tim Hortons. Tawag na nila ay Sing Hortons. Immigrants. Kalusugan ng isip, burnout 34% 2024, mas mahaba kaysa 41% ng 2021. Yan. Mental health days, 60% ng employer ang nagbibigay versus 25% pre-COVID. Yan. After ng nabago ang ating mundo sa Canada at sa iba-ibang bahagi ng mundo rin, after nyan ang mental health, yun nga pala yung nangyari doon kay batang bata, 19 years old, si Eman na Atienza, na anak ni Kuya Kim. Hindi mo akalain. So mga bagong trend sa 2025, 4-day work week, 50 plus kumpanya sa trials, plus 20% ang productivity, sabi, pagka 50 plus. So 4-day work week, parang 40 weeks din, pero ginagawa nila is 10 hour per day, kaya 12 hours na yan kung may overtime. Quiet vacationing, isa sa 5 ang nagtatrabaho habang bakasyon. Ayan. AI, binabawasan ang admin task. Yan ang trabaho ng AI ngayon. Yung mga sumasagot sa phone, pag kami inquiry ka sa ADP sa app, AI ang sumasagot. Plus 5 to 10 na oras ang libre ang binabawas ng AI sa trabaho ng manggagawa. So 5 to 10 hours na kasi sila na ang gumagawa. BOD, ranggo ng Canada. OECD Work-Life Index, number 8 sa 38 ang ranggo ng Canada. Oras ng trabaho per year, ayan, 1,684 versus 1,811 sa US, 1,571 sa Germany. Ang ginagamit na bakasyon is plus or minus 14 days. Ayan. So conclusion, maganda ang suporta ng batas pero may agwat sa kultura at sektor. Pinakamahusay ang public sector sa BC, Quebec at remote jobs. Pinakamahirap healthcare, startups at saka mga gig work, yung mga sinasabi nilang hustle o meron sa mga remote work yung gagawa ka ng content creator, ganyan. Kasama na yun para sa iba, yung mga nag-i-email na pwede daw niyang i-edit, ganyan. So yun ang sa pinakamahirap. Ayan. So sa susunod, sabihin ko yung sa US naman at sa gawin natin sa Tagalog. Yun lang. At yun, at nakapag-vlog ulit tayo. Salamat.